baril na nagawang kumain ng devil fruit, paggawa ng mga clones, artificial mythical Zoan fruits, iilan lang ito sa mga nakakamanghang imbensyon ng henyong si Vegapunk. Karamihan sa mga teknolohiyang ito ay napaka-komplikado at mahirap maintindihan kung paano gumagana. Kaya nga ngayong araw ay pag-uusapan at ipapaliwanag natin ang mga yan para mas maintindihan pa natin at mas maisip pa yung mga posible nilang aplikasyon. Malay natin, baka magbigay rin niya ng mga clue at idea sa atin kung ano nga ba ang mga nangyari sa Void Century. Dahil karamihan rin naman ng mga imbensyon ni Vegapunk ay napag-aralan niya mula sa Ancient Kingdom. Una nating pag-usapan yung mga imbensyon ni Vegapunk na hinihiram ang kapangyarihan ng karagatan. Pangunahing kahinaan nga kasi ng mga Devil Fruit users ang karagatan. Kaya kung makokopya mo ang mga katangian nito, magiging mahalaga yan sa mundo ng One Piece na punong-puno ng mga Devil Fruit users. Isang paraan para magawa yan ay gamit ang Sea Stone. Ito ay isang natural na material na kadalasang natatagpuan sa Wano Country. Kahit na isa itong solid o purong bagay, taglay nito ang mga katangian ng karagatan, kasama na yung pagpapahina sa mga Devil Fruit users. Inilalarawan ito ni Smoker bilang dagat na nasa anyong solid. Matagal nang ginagamit ang Sea Stone ng mga talentadong manggagawa ng Wano. Pero kamakailan lang ay mas sumikat pa ito sa buong mundo dahil sa isinagawang malawakang research at eksperimentasyon ni Vegapunk tungkol sa material na ito. Isa sa mga natuklasang aplikasyon ni Vegapunk ay ang paggamit ng Sea Stones upang gumawa ng mga sandata. Kapag nadikit ang mga sandatang ito sa mga Devil Fruit users, nanghihina ang mga ito, kagaya na lang ng pagpapahina ng karagatan sa kanila. Kaya perpekto talaga ang mga material na ito para gumawa ng sandatang pantapat sa mga Devil Fruit users. Dahil sa kontribusyon ni Vegapunk, madalas nating nakikita ang mga puwersa ng world government sa buong mundo na may taglay na armas na gawa sa Sea Stones. Katulad na lang ng Sea Stone G10 ni Smoker o kaya ng Sea Stone Lipstick ni Stussy na ginamit ng pampahina kay Rob Lucci. Pagdating naman sa Egghead, nakita natin na kaya ring idagdag ni Vegapunk ang Sea Stone sa mga advanced na armas kagaya ng mga baril. Isang halimbawa nito ay ang bubble gun na may kakayahang magpaputok ng mga matitibay na bula na nagtataglay raw ng sea energy. Hindi direktang sinabi na galing ito sa Sea Stone pero isang material lang naman sa mundo ng One Piece ang nagtataglay ng sea energy. Malamang galing ang enerhiyang ito sa Sea Stone na nagawang i-extract ni Vegapunk. Kapag nadikitan o nakulong ng mga bula ang mga Devil Fruit users ay nanghihina ang mga ito. Kahit pa malalakas na tauhan katulad nila Lucci, Kaku at maging mga Seraphim ay nabibiktima ng armas na ito. Bukod pa sa mga sandata, nagawa rin ni Vegapunk na ihulma ang mga Sea Stone para maging mga kagamitan sa panghuli. Katulad na lang ng mga kulungan, posas, kadena at lambat. Bukod kasi sa pagkakaroon ng mga katangian at enerhiya ng karagatan, matibay rin ang material na ito na halos kasing tibay ng mga diamante. Kaya kapag nakahuli ang mga Marines ng mga Devil Fruit users ay hindi na sila makakatakas kapag ginapos gamit ng material na ito. Kahit ang mythical Zoan Devil Fruit ni Marco ay wala ng silbi kapag napusasa na siya ng Sea Stone. Lahat daw ng kulungan ng mga Marines ay gawa sa Sea Stone, kaya wala silang problema sa paghuli at pagkulong ng mga Devil Fruit users. Ang susunod naman at siguro ang pinaka-importanting gamit ng Sea Stone ay ang paglalagay nito sa mga barko ng Navy. Dahil nga nagtataglay ang mga Sea Stones ng enerhiya ng karagatan, nahihirapan ang mga Sea Kings na mapansin ito kapag nakalubog sa dagat. Kaya ang ginagawa ng mga Marines ay binabalutan nila ng Sea Stone ang ilalim ng mga barko nila para hindi mapansin ng mga Sea Kings habang naglalayag. Dahil dito, malaya ang Navy na nakakalabas-pasok sa Grand Line dahil ligtas silang nakakadaan sa Calm Belt kahit pa pinapamahayan ito ng pagkadami-daming Sea Kings. Dahil dito, madali silang nakakapag-mobilize ng mga puwersa nila kahit pagaling sa kabilang sulok ng mundo. Hindi kagaya ng ibang grupo na mapipilitang labanan ng mga Sea Kings sa Calm Belt para lang makadaan o di kaya iwasan ng buo ang Calm Belt. Kung nag-e-enjoy ka sa mga ganitong klaseng paliwanag tungkol sa iba't ibang bagay at konsepto sa mundo ng One Piece, mag-subscribe ka na sa ating channel dahil marami pa tayong similar videos na ilalabas. Pagkatapos naman ng mga aplikasyon ng Sea Stones, isa pa sa mga natuklasan ni Vegapunk ay ang lineage factor. Nadiscover ito hindi lang ni Vegapunk kundi ng pinagsamang pagsisikap ng dati niyang grupo na Mads, kasama sila Vince McJudge, Queen, Caesar Clown at Buckingham Stussy. Nadiscover nila na lahat ng bagay na may buhay ay may sariling lineage factor na unique sa bawat isa. Nakapaloob sa lineage factor na ito ang lahat ng katangian ng isang individual kasama na ang lahi, kulay ng balat, kulay ng mata, talino at iba pa. Kumbaga parang DNA sa mundo natin. Nadiskubre ng grupo nila na kapag nagawa nilang manipulahin ang lineage factor ng isang tao, nagbubukas ito ng sobrang daming posibilidad. Sa sobrang delikado ng mga posibleng aplikasyon ng konseptong ito, noong nabalitaan ng world government na nadiskubre ito ng Mads, pinilit nilang ipadisband ang grupong ito. Pinayagan nga lang nilang magpatuloy si Vegapunk sa pananaliksik dahil pumayag ito na magtrabaho para sa kanila. Isa sa mga application ng lineage factor ay ang cloning. Kapag nakakuha sila ng sample ng lineage factor ng isang individual, pwede silang gumawa ng ibang bersyon o clones ng taong iyon. Ang pinakaunang clone raw na nagawa ng Mads ay si Stussy.
na clone ng orihinal na Buckingham Stasi na dating miyembro ng Mads at pati ng Rox Pirates. Iba pang mga clones ay ang mga clone army ng Germa 66, mga Pacifista at Seraphim. Nakukuha ng mga clones ang itsura, pisikal na abilidad at personalidad ng orihinal nilang bersyon. Katulad na lang ng mga Pacifista na taglay ang malakas na katawan ni Kuma dahil sa pagiging Buccaneer o kaya ni S-Snake na pati yung crush kay Luffy ay minana mula doon sa orihinal na Hancock. Kadalasan ng mga clones ay loyal sa mga gumawa sa kanila. Hindi malinaw kung paano ito nangyayari pero sa tingin ko, itong loyalty nila ay isinulat rin sa kanilang lineage factor para hindi sila mag-traitor. Kita nga ito sa Germa Clone Army na tapat kay Judge at mga anak niya, pati na rin sa mga Pacifista at Seraphim na napipilitang sumunod sa command hierarchy na nakatakda para sa kanila. Isa pang halimbawa ng aplikasyon ng lineage factor ay ang genetic modification. Nadiskubre nila Vegapunk na kapag pinaglaruan ang lineage factor ng isang individual sa pagkabata, pwedeng baguhin ang mga katangian ng individual na yon. Isang halimbawa nito ay nakita natin sa mga anak ni Vince Smoke Judge. Noong nasa tiyan pa lang sila ng nanay nila, pinag-eksperimentohan na sila para baguhin ang kanilang lineage factor. Nagresulta ito ng paglakas ng kanilang katawan, pagbilis ng kanilang regeneration, pagkakaroon ng matibay na exoskeleton, at pagkawala ng kanilang mga emosyon. Mga katangian na hinahangad ni Judge para sa isang perpektong sundalo. Maaari ring gamitin ang lineage factor upang ipasa ang mga katangian ng isang individual sa ibang individual. Halimbawa na lang, nagawang ipasa ang mga katangian ni King bilang isang Lunarian sa mga Seraphim gamit ang sample ng lineage factor niya. Naipasa sa mga Seraphim hindi lang ang itsura ni King na may kayumangging balat, puting buhok at itim na pakpak, kundi pati na rin ang kakayahan niya na magpatibay ng katawan kapag umaapoy ang likod. Isa pang posibleng aplikasyon nito ay ang pagpapasa ng laki at lakas ng mga giant sa mga normal na tao o gigantification. Pinag-aralan rin daw ito ni Vegapunk kasama si Caesar Clown, ngunit hindi pa sila nagtatagumpay. Kaya nga si Caesar Clown ay naghanap ng mas mabilis pero mas delikadong paraan. Imbis na gamitin ang lineage factor, pinakain niya ang mga bata ng pagkadami-daming droga na nakasama sa kanila, kagaya ng nakita natin sa Punk Hazard. Pero may mga naghihinala na baka naperpekto na raw ni Vegapunk ang gigantification gamit ang lineage factor. Dahil kung titingnan ng mga Seraphim, medyo hindi normal ang laki ng katawan nila lalo pat bata pa lang sila. So baka posible na nagtataglay na sila ng lineage factor ng mga giants. Sunod namang nating pag-usapan ang mga research ni Vegapunk tungkol sa mga devil fruits. Napag-alaman nga ni Dr. Vegapunk na kapag ang isang tao ay kumain ng isang devil fruit, hindi lang binabago ng devil fruit ang katawan ng taong ito, kundi pati mismong lineage factor niya. Kaya yung mga kapangyarihan na binibigay ng devil fruit ay nakapaloob na rin sa lineage factor ng individual na kumain ito. Gaya nga ng ipinaliwanag na natin, gamit ang lineage factor, posibleng gumawa ng mga clones ng isang individual. Pero kung yung lineage factor ng isang tao ay nagtataglay na rin ang kapangyarihan ng isang devil fruit dahil nga kumain siya nito, nadiskubre ni Vegapunk na posible na kopyahin rin ang devil fruit na ito. Ayon kay Vegapunk, yung dali sa pagkopya ng mga devil fruits ay nakadepende rin sa type. Ang Zoan type raw ang pinakamadaling kopyahin habang Logia type ang pinakamahirap. Gamit ang lineage factor ng isang taong nakakain ng isang Zoan devil fruit, posibleng gumawa ng replika ng Zoan devil fruit na ito. Itong replika ay isa ring prutas na nagbibigay ng kapangyarihan sa sino mang kumain nito, katulad ng mga normal na devil fruits. Dahil isa lang itong replika, hindi kailangang mamatay muna yung original user para gumana ito. Kaya posibleng magkaroon ng dalawa o baka nga higit pa na tauhan na may magkaparehas na devil fruit ability. Ang kaisa-isang halimbawa nito ay nakita natin sa devil fruit ni Kaido. Nakakuha nga si Vegapunk ng lineage factor niya dahil ilang beses rin siyang nahuli ng world government. Gamit ito, nakagawa si Vegapunk ng replika ng taglay ng mythical Zoan fish fruit model Azure Dragon. Yun nga lang, palpak raw ang kopyang ito kaya dinispatcha niya. Pero ang totoo pala, palpak lang ito sa mata ni Vegapunk dahil lang mali yung kulay. Kulay pink kasi ito imbes na blue. Noong nakain ito ni Momonosuke, nakita natin na nabigyan naman siya nito ng mga abilidad ni Kaido katulad ng pagtatransform sa dragon, paggawa ng mga flame clouds, at pagpapakawala ng mga ball of breath. Kaya maliban sa kulay ay mukhang matagumpay naman ang pagkopya ng devil fruit na ito. Ito pa nga lang ang nag-iisang artificial Zoan devil fruit na nakita natin sa storya. Hindi pa malinaw kung pwede bang gumawa ng maraming kopya ng parehas na devil fruit. Pero nakita natin sa mga Pacifistas na posibleng gumawa ng multiple clones ng isang tao lang. So kung pwede magkaroon ng maraming clones ang isang tao, ay baka pwede rin magkaroon ng maraming clones ang isang devil fruit. Napakadelikado nga ng teknolohiyang yan. Paano na lang kung nagawang mag-mass produce ni Vegapunk ng mga malalakas na Zoan type devil fruits, kagaya ng Dragon ni Kaido o Buddha ni Sengoku? E di lugi na agad. Hindi nga lang niya siguro sinubukan dahil bukod sa hindi pa siya kontento sa proseso dahil mali nga yung kulay, binanggit niya rin na medyo magastos sa resources at oras ang paggawa ng mga artificial devil fruits. Dahil nga sa hirap ng proseso ng pagkopya ng mga devil fruits,
sinubukan ni Caesar Clown na umimbento ng sarili niyang pamamaraan. Mas brutal at delikado nga lang. Ito ay tinatawag niyang smile. Imbes na gamitin ang lineage factor ng isang Zoan Devil Fruit user, direkta niyang ginagamit ang lineage factor ng mga hayop para gumawa ng mga artificial Devil Fruits. Nagresulta ito sa napakaraming masasamang side effects tulad na lang ng 90% failure rate, kung saan 90% ng kakain ng Devil Fruit ay walang makukuhang ability at magkakaroon pa ng kapansanan kung saan pagtawa na lang ang natitirang emosyon sa kanila. Hindi rin normal yung Zoan transformation noong 10% na nakakuha ng kapangyarihan dahil imbis na makatransform sila sa beast form o hybrid form ng kanilang hayop, isang bahagi lang ng kanilang katawan ang nagtatransform sa hayop. So medyo pirated version nga tong smile ni Caesar Clown. Itong paggawa ng replikang prutas ay posible nga lang sa mga Zoan Devil Fruits. Sa mga Paramecia type fruits naman, kahit si Vegapunk ay nahihirapan sa pagkopya ng mga ito. Hindi pa raw niya kayang gumawa ng mga eksaktong replika, pero nakahanap siya ng alternatibong solusyon. Gamit ang lineage factor ng isang individual na kumain ng Paramecia Devil Fruit, imbis na gawin itong aktwal na prutas, tinitimpla niya lang ito para maging isang espesyal na kemikal na tinatawag niyang green blood. Kapag isinali ng green blood na ito sa dugo ng ibang individual, nalilipat sa kanila yung Devil Fruit powers noong original na may-ari noong lineage factor. Kagaya ng artificial Zoan fruits, hindi kailangang mamatay muna yung original na may-ari ng Paramecia fruit para magamit yung kapangyarihan nila. Kagaya na lang ng nakita natin sa mga Seraphim. Ang pangatlong type naman ng Devil Fruits ang pinakakomplikado sa lahat, ang Logia. Sa kasulukuyan, hindi pa nakakahanap ng paraan si Vegapunk para makopya ang buong kapangyarihan ng mga Devil Fruits na ito. Maski ang Green Blood ay hindi epektibong alternatibo para dito. Pero mukhang nakahanap naman si Vegapunk ng paraan para kopyahin ang ilang aspeto ng mga Logia Fruits. Binanggit nga sa atin na yung lasers raw na tinitira ng mga pasifista ay base sa Light Fruit ni Kizaru. Hindi nga lang malinaw kung ginamit lang yung kapangyarihan niya bilang model o direkta talagang kinopya gamit ang lineage factor niya. Pero maliit na aspeto pa lang ito ng Devil Fruit ni Kizaru at malayo pa sa buo nitong potensyal na kayang gawing ilaw ang buong katawan niya. Kaya mukhang hindi pa talaga ito kayang kopyahin ng buo para sa ngayon. Isa pang aplikasyon ng Devil Fruits na nadiskubre ni Vegapunk ay ang paggawa ng mga living weapons. Ito yung mga inanimate objects o mga bagay na walang buhay na nagawang bigyan ng kapangyarihan ng isang Devil Fruit. Pinakauna nating nakita ang konseptong ito all the way back sa Alabasta Arc. Doon natin nakilala si Lasso, ang hybrid na asong baril ni Mr. Four. Unang inakala ng marami na baka isa lang itong aso na kumain ng gun-type Paramecia fruit kaya naging baril ang katawan niya. Pero yun pala, isa siyang dating baril na binigyan ng kapangyarihan ng Zoan Dog fruit gamit ang teknolohiya ni Vegapunk. Nakakapagtaka nga kasi paano naman nagawang kumain ng isang baril ng isang Devil Fruit? Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw na ipinaliwanag kung paano nangyari yan. Pero base sa mga napag-alaman natin sa mga teknolohiya ni Vegapunk, ang pinakamalamang na paraan ay hinalo niya ang lineage factor ng isang individual na kumain ng dog fruit sa baril kaya nag-transform ito sa isang living weapon. Bukod kay Lasso, meron pa tayong dalawang living weapon na nakilala sa storya. Nandyan yung espada ni Spandam na binigyan ng Elephant Zoan fruit at ang alaga ni Caesar Clown na Poison Gas na binigyan naman ng Salamander Zoan fruit. Noong napadpad naman si Frankie sa hometown ni Vegapunk, nakabasa rin siya ng mga plano kung saan ang isang rocket ay pwedeng pakainin ng gorilla type Zoan fruit para maging isang gorilla rocket hybrid. So base sa mga halimbawa na yan, mukhang sa Zoan Devil Fruits pa nga lang gumagana ang pamamaraan na ito. Bukod sa sila yung pinakamadaling kopyahin, meron nga kasing pag-iisip yung mga Zoan types, kaya madaling idagdag sa mga bagay na walang isip. Sunod naman nating pag-usapan ang pinaka-nakakalitong pakulo ni Vegapunk, ang mga satellites. Dahil nga daw sa pagka-busy niya, hinati niya ang pagkatao niya sa 6 na parte. Gumawa siya ng 6 na adisyonal na katawan na naglalaman ng iba't ibang bahagi ng personalidad niya. Nandyan ang good para kay Shaka, evil para kay Lilith, thinking para kay Edison, wisdom para kay Pythagoras, violence para kay Atlas, at greed para kay York. Lahat sila ay kinikilala ang mga sarili nila bilang Vegapunk. Hindi malinaw kung paano niya nahati ang sarili niya. Pero kung paano siya nakagawa ng 6 na bagong katawan na may isip, isang teknolohiya lang ang naiisip kong posibilidad yan. Malamang ay cloning. Kakaiba nga lang ang mga satellites ni Vegapunk dahil iba-iba yung mga itsura nila. Pero posible na ginamitan niya ng lineage factor modification ng bawat isa sa mga ito para mabago yung mga itsura nila, kasama na yung kasarian. Isa pang kakaiba sa mga satellites ay kaya nila mag-share ng mga bodily functions nila. Si York nga raw ang nakatalaga para matulog, kumain at dumumi para sa lahat ng Vegapunk para makafocus yung iba sa trabaho. Hindi rin malinaw kung anong klaseng teknolohiya ang ginamit dyan. Isa pa sa mga sinishare ng mga satellites ay ang mga kaalaman nila. Dahil nga puno na yung utak ng original na Vegapunk, gumawa siya ng isang database kung saan pwedeng ilipat lahat ng kaalaman niya. Ito ang Punk Records.
Lahat ng Vegapunk ay nakakonekta sa database na ito gamit ang isang wireless antenna. Isang beses kada araw, kumukonekta ang lahat ng Vegapunk sa Punk Records para i-upload at i-synchronize ang kaalaman nila sa isa't isa. Pangarap ni Vegapunk na balang araw, lahat ng tao sa mundo ay makakonekta sa Punk Records para pwede magpalitan at magbigay ng kaalaman ang bawat isa. Punta naman tayo sa mga ginawang human weapons ni Vegapunk, ang mga pacifistas. Pinagsama-sama ni Vegapunk ang iba't ibang teknolohiya at imbensyon niya para mabuo ang mga ito. Para makagawa ng isang pacifista, una kailangan mong i-clone si Kuma. Itong mga clones na ito ay taglay ang superhuman na lakas at durability ni Kuma bilang isang Buccaneer. Pero mas lalo pa silang pinatibay sa paglalagay ng cyborg modifications. Dahil nga sa dating koneksyon ni Kuma sa mga revolutionaries, minabuti ng world government na ipabura ang pagkatao maski ng mga clones niya. Dahil kung matira ito ay baka mag-traidor pa sila. Kaya medyo iba ang mga pasifista sa mga usual na clones na nakikita natin na kadalasan ay may sariling pag-iisip. Mas pinahina nga lang nito ang mga pasifistas dahil kasama na sa pagkawala ng personalidad nila ay ang pagkawala ng battle IQ at experience ng totoong Kuma. Kapalit ng pagkatao nila, nilagyan sila ni Vegapunk ng isang artificial operating system na nagsisilbi bilang utak nila. Gamit ito, madali nilang nakikilala ang mga kakampi at kalaban ng world government sa isang tingin lang. Sa system rin na ito, naka-encode yung programming na gumagabay sa mga pagkilos nila, kasama na yung command authority ng mga tauhan na dapat nilang sundin. Meron ring kakayahan ng mga pacifistas na magpakawala ng mga lasers at beams na base nga raw sa Devil Fruit ability ni Kizaru. Iyong mga bagong Mark III model naman ay may taglay na bubble shield na may kakayahang i-deflect kahit pa ang mga tira ng kanyon. Malamang ay may sea energy rin ito na nakapagpapahina sa mga Devil Fruit users kapag nadikit sa kanila kagaya ng mga bubble gun. Kasalukuyan nga ay merong at least 50 na Mark III pacifistas sa Egghead Island. Sunod naman ang isa sa mga pinagmamayabang na imbensyon ni Vegapunk, ang mga Seraphim. Ito raw ang kulminasyon ng mga matitinding teknolohiya na nadiskubre o naimbento niya. Itinuturing niya ang mga ito bilang strongest form of humanity. Sila ay mga clones ng orihinal na 7 Shichibukai sa simula ng series. Kagaya ng mga pasifista, minana rin nila ang itsura at pisikal na abilidad ng mga orihinal nilang bersyon. Kaya si S-Bear ay may pisikal na abilidad ng isang Buccaneer habang si S-Shark ay may taglay na pisikal na abilidad ng isang Fishman. Kagaya ng mga pasifistas, pinatibay rin sila gamit ang cyborg modifications at may kakayahan rin na magpakawala ng mga beams at lasers. Pero ang pinagkaiba nila, pinili ng world government na iwan yung personalidad ng mga clones na ito na minana nila mula sa original nilang version. Kasama na dito yung mga skills nila kagaya ng kasanayan sa paghawak ng espada ni Mihawk o kasanayan ni Jinbei sa Fishman Karate. Bilang safeguard laban sa personalidad at free will nila, meron rin silang programming kung saan napipilitan silang sumunod sa mga individual sa nakatakdang hierarkiya kung saan ang Gorosei ang pinakamataas. Pero mukhang hindi pa rin ito sapat. Dahil minsan, mas nangingibabaw pa rin ang personalidad ng mga Seraphim kagaya na lang ni S-Snake na pumayag tulungan sila Luffy dahil sa minana niyang crush kay Luffy mula sa original na Hancock. Tansya ko, ito rin yung dahilan kung bakit hindi pa nila masyadong nilalabas yung natitirang mga Seraphim. Ito kasing tatlong ito yung may pinaka-wild at masamang personalidad. So baka nahihirapan pa si Vegapunk na kontrolin ang mga yan. Pero hula ko lang naman. Anyway, bukod sa mga nabanggit na natin, naglagay pa ng additional improvement si Vegapunk sa mga Seraphim. Ang una ay ang lineage factor ni King bilang isang Lunarian. Nalipat rin tuloy sa mga Seraphim ang itsura ni King, pero pati na rin yung abilidad niya na mas nagpapatibay ng katawan habang umaapoy ang likod at mas bumibilis kapag namamatay ang apoy. Pero mas pinatindi pa raw ito ni Vegapunk dahil napansin ni Zoro na mas matagal para umapoy yung likod nila kaysa kay King. Bukod pa rito, nilagyan rin sila ng artificial Devil Fruit ability gamit ang Green Blood. Taglay ni S-Snake ang Love Love Fruit ng original na Hancock, habang taglay naman ni S-Bear ang Popo Fruit ng original na Kuma. Si S-Hawk naman ay binigyan ng Dice Dice Fruit ni Mr. One at si S-Shark ay binigyan ng Swim Swim Fruit ni Senior Pink. Isa pa, gaya nga ng nasabi ko na, posible na baka may lineage factor na rin sila ng mga Giants dahil hindi normal ang laki nila lalo pat bata pa lang sila. Ngayon pa lang ay nakakatakot na ang mga abilidad nitong mga Seraphim. Pero ang mas matindi pa ay bilang mga tao, may kakayahan sila na tumanda at lumaki kaya malamang ay mas lalakas pa ang mga ito. Isa pa sa mga pinakamatinding imbensyon ni Vegapunk ay ang Mother Flame. Isa itong maliit na apoy na ginamit daw bilang isang renewable power source noong panahon ng Ancient Kingdom. Ikinukumpara ito ni Vegapunk sa pagkakaroon ng sarili niyang araw. Hindi pa malinaw kung itong Mother Flame ni Vegapunk ay kasing lakas na noong Mother Flame ng Ancient Kingdom. Pero inaamin niya na yung version nila ang sinusubukan niyang kopyahin. Base sa pagsasalita ni Vegapunk, mukhang nais niyang gamitin ang power source na ito para paunlarin ang buhay ng lahat ng tao sa mundo. Primitibo pa nga kasi ang mundo nila at karamihan ng lugar ay wala pang kuryente.
Kaya kung mabigyan sila ng renewable energy, ay mapapadali ang mga buhay nila. Yun nga lang, may ibang nakikitang gamit si Imu at Gorosei para sa Mother Flame. Ginamit nga nila ito kamakailan para i-power up ang hindi pa pinapangalan ng armas upang burahin ang Lelouch Kingdom. Malinaw naman siguro kung ano yung armas na yan. Pero sa ibang video na lang natin yan pag-uusapan. So make sure na nakasubscribe ka sa channel natin para ma-update ka dyan. Anyway, mukhang importante talaga itong Mother Flame na ito sa plano ni Imu dahil sa mga nakaraang chapter, mas pinili pa ng Gorosei na hayaang matuloy ang broadcast ni Vegapunk sa mundo kaysa i-risk na masira ang Mother Flame. Nakakalungkot nga lang na itong imbensyon ni Vegapunk na hinahangad niya para paunlarin ang mundo ay gustong gamitin ni Imu para sa kasamaan. Bago tayo magpatuloy, isipin muna natin, kung ito na yung mga imbensyon ni Vegapunk, ano pa kaya yung mga imbensyon ng mas advanced pa na Ancient Kingdom? Inamin nga ni Vegapunk na marami sa mga kaalaman niya ay napulot niya mula sa Ancient Kingdom 900 years ago. Kung si Vegapunk kaya nang gumawa ng mga artificial devil fruits, paano pa kaya yung Ancient Kingdom? Posible kaya na may kinalaman sila sa paggawa noong mga pinakaunang devil fruit? Isa pa, maraming ang iba't ibang lahi sa mundo ng One Piece at karamihan sa kanila ay may connection rin sa Ancient Kingdom. Posible kaya na itong mga lahing ito ay hindi natural kundi resulta ng genetic modification sa mga normal na tao, kagaya na lang ng mga Lunarians, Fishman at Giants. Ilan nga lang yan sa mga katanungan na mahihinuha natin mula sa mga advanced na teknolohiya ng Ancient Kingdom. Pero mukha naman na malapit na ang masagot ang mga ito. Lilinawin ko lang hindi natin nabanggit lahat ng imbensyon ni Vegapunk. Marami pa nga tayong hindi napag-usapan. Nag-focus lang muna tayo ngayon sa mga pinaka-importante at pinaka-komplikado para mas maintindahan pa yan ng mas marami. Tungkol naman sa iba pang imbensyon ng Ancient Kingdom, kung gusto mong malaman kung ano ang teorya natin sa power source ng Ancient Robot at kung bakit ito umatake sa Marich 200 years ago, panoorin mo na ang video natin tungkol dyan.